Ayan, maulang hapon po sa ating lahat. At meron tayong bagyo Bali, unang bagyo ng taon. Pumasok ngayong April, summer pa. Ito nga po yung bagyong Amang. Siyempre, letter A, yan ang umpisa ng ating mga bagyo. Buti na lamang po dito sa amin ay signal number 1 lang. Pero sana sa lahat na ng bayan, ng probinsya, puro signal number 1 lang. Para hindi naman tayo maapektuhan, di ba? Lalo na yung ating mga ka-riders na nasa biyahe, nagtatrabaho, mga pauwi na o papunta sa trabaho, mag-ingat po tayo at madulas po ang kalsada. Okay, una, shoutout muna po natin si Sir Nick ng Swerte Moto Plaza dito po sa Santa Cruz, Laguna. Bali, minessage po niya tayo at meron po silang bagong dating na scooter. So ito po, isa na naman sa pagpipilian natin. Kaya puntahan natin dun sa pwesto nila sa dito sa Buenas na pwesto. Ayan, Swerte Moto Plaza. Okay, bali madali lang po mahanap itong location ng Swerte Moto Plaza dito po sa Santa Cruz, Laguna. Bali, ito po sa Barangay Bubukal. Katapatan lang po siya ng Jenner Joy na t-shirt or tarpaulin printing, saka computerized sticker cut and print. So ito, pwede kayo magpa-customize dito ng mga sticker na nagugustuhan nyo. Then ito po, sa kabila, ito yung pinaka-landmark po, yung LSPU. So ito po, papunta ron yan, papunta sa bayan ng Santa Cruz. Then ito naman po, palabas, paluwas na ng Maynila. Okay, ito, pasok tayo sa loob. Okay, ito na po sa pinakasentro ng Swerte Moto Plaza, yung kanilang bagong labas na Mio Gravis 125cc. Okay, magsosorry nga po pala ako kasi nung nakaraan nag-review tayo nito sa Swerte Moto Plaza rin po sa Los Baños. Eh ano po, puro Gravis yung sinasabi kong pronunciation, mali po pala. Napapaghalata po tayo na batang Jollibee mahilig sa chicken joy. Gravis ako ng Gravis. Gravis po pala ang tamang pronunciation. Kaya yan pasensya na po mga riders. Okay, ang na-review nga po natin dun sa Los Baños ay yung version 1 itong Mio Gravis 125. So ito, titingnan natin yung pagkakaiba. Ano po? Ito na po yung version 2. Okay, unang-una napansin ko yung sa kanyang headlight. Meron po siyang almond shape na dito sa headlight. Napakaganda ho ng ginawa nilang upgrade dito. Ito, nandito naman po sa gitna yung kanyang pinaka DRL na medyo bluish ang kulay. Okay, isa po sa magandang napansin kong in-improve dito sa Mio Gravis version 2, itong kanyang turning signal. Mataas na po ang posisyon. So, ano po bang kagandahan nun? Mas visible po sa mga makakasalubong natin. Well, improve na rin po yung kanyang twin eye headlight na mukhang pinag-aralan po para hindi masilaw yung ating kasalubong. Kung mapapansin nyo, medyo nakayuko po siya. And then dahil sa pinahabang shape po nitong headlight and DRL combined, asahan natin na mas maliwanag po ang magiging bato ng liwanag nito kagaya po ng sa Honda PCX. So para sa akin, parang hindi na kailangan natin ng mini driving light dito. Mas maganda na rin po yung wala siguro para mas malinis at wala na tayong problema pagdating sa mga wirings. Then isa pa po na sa napansin ko, dun sa version 1, medyo round shape po siya. Dito ho, meron lang siya mga kanto-kanto. Ito po, kitang-kita rito. By the way, ito po, matte black po itong nire-review natin. Ang available pa po niyang kulay ay matte brown at matte green. So, tatlo lang pong variant ng kanyang kulay. Ayun nga po, yung kanya naman po mga turning signal ay mga bulb pa po. Then of course, yung kanyang headlight ay LED po ito. Okay, napansin ko medyo minimal lang yung kanyang mga sticker. Mas nagpaganda po sa kanyang forma at naging elegant po ang kanyang dating. So dito po, naka-display dito sa kanyang harapan ay stop and start system. Ito po yung function na parang idling stop dun sa Honda Click. So ito po, in case na tayo po ay napatraffic, napatigil tayo ng mga 5 seconds, kung sana pong mamamatay ang ating engine. In case na naka-on po siya, ito po yun. Okay, itong switch na to, ayan. Pag ito yung binaba natin, ayan, yun po, pag tayo tumigil, kung sana mamamatay ang ating engine. Ano na rin po yun, para tulong sa atin na makatipid tayo sa gas consumption. Yan, dito sa kabila, ito po yung kanyang pinaka-model name, Mio. Nag-stand out po sa akin itong Mio Gravis sa lahat ng mga Mio series ng Yamaha. By the way, susunod natin siguro itong Mio Gear, ito. Kasi bali, ito po yung Mio Gear 2023.
Maalaman din natin kung anong pagkakaiba niya dun sa version 1. Okay, dito po sa kanyang pinaka front face, yung kanyang emblem dito sa taas. Ito yung emblem ng Yamaha na naka-chrome po. Ganda po ng pagkakapwesto niya, gitnang-gitna. Then yung kanyang model name na Gravis, ito po sa bandang baba. Then ito pa po ang isang nagustuhan ko sa kanya. Nagkaroon po siya rito ng parang letter V. Hindi katulad po dun sa unang version ay wala po. Then punta po tayo dito sa gitna. Okay, sa kanyang footboard, ito, tamang-tama lang ito sa ating sukat. Medyo maluwag ka pa dito ang ating kita o sa legroom niya. Mukhang spacious naman siya. So ito po ang unique sa Mio Gravis. Nandito po sa harapan yung kanyang fuel tank. Hindi na tayo mahihirapan na magpa-gas. Hindi na tayo tatayo ng upuan. Dati kasi di ba yung karamihan ng mga scooter natin nasa loob ang gas tank. So ito sa harap na. At ang kagandahan pa po dito, yung kanyang weight distribution, balanse po dahil naandito nga po yung kanyang tangke. So kung ito po ay full tank natin, nasa 4.2 liters po ang kanyang full tank capacity. So parang 4 kilos din po ang bigat nun. Kaya kung meron man tayong angkas at naka full tank tayo, balancing po ang ating motorsiklo. Hindi tayo basta-basta iigtad. Although nasa baba po yung kanyang pinakatangke, meron naman po siyang steel protector yung kanyang fuel tank. Kaya in case na makasagasa tayo o makadali tayo ng bato, hindi basta-basta madadamage yung ating fuel tank. Then ito po ang isa sa kanyang in-upgrade. Doon po kasi sa version 1, wala pong pocket dito sa right side. So, ang purpose po nito, halimbawa na ito nga po yung kanyang charging port. Although hindi pa po siya converted into USB, so marami naman po tayo mabibili ng mga socket na para dito. Ayun nga po, para halimbawa mag-charge tayo ng cellphone o ng mga accessories natin, ito meron na siyang lalagyan na medyo malalim naman po. Kasya rito ang mineral water, kahit siguro 3 cellphone na yan, pwede rito. Then of course, ito yung kanyang hook para sa ating mga pinamili. Then check natin kung meron pa siyang additional na hook dito sa ilalim ng upuan. Okay, wala po. Okay, tignan naman natin yung kanyang susi. Bali, meron po itong keyless version. So, limited lang po ang dinideliver sa mga pwesto dito sa amin. Kaya ito, siguro i-hintayin din natin yung keyless version niya. Pero, as of now, dito muna tayo. Okay, check natin yung kanyang susi. Okay, ito po, bali, dalawang kanyang susi na meron pong logo ng Yamaha sa gitna. So, talaga original na Yamaha po kanilang pinakasusi rin. Then ito po, meron namang shutter key o shutter lock, yung kanyang pinaka-ignition para safe po ang ating motorsiklo. Then ito po, meron siyang 2 button, kagaya rin sa version 1 na fuel and seat. In case na bubuksan po natin yung kanyang gas tank o itong kanyang upuan, ay dito po, itapat lang po natin sa open. Then unahin natin itong fuel. Ayun po, ayan. So ito po sa kanyang fuel consumption, naglalaro po sa 40 to 50 kilometers per 1 liter ang kanyang nakukonsumo. So yun po, depende pa rin po sa ating habit ng pagpapatakbo. Pag tayo po ay lagi nagmamadali, ay sigurado asahan na po natin na mataas po ang consumption nito. Then sa punta naman tayo sa kanyang under seat compartment. Balita ko po ay ayan, bukas na pala. Malaki po ang kanyang seat compartment. Sa under seat storage po niya, meron po siyang 25 liters na capacity. So kasya po dito ang full face na helmet. Ito po si Sir Jun, isusukat nila yung kanilang, ito po yung giveaway ni Sir na helmet. Yes, ano po, ayan, full face na po, ayan o. So Sir, siguro itong tamang pwesto, nabali dito nakaharap yung pinakamukha niya. Tama ba? O papalik na rin natin. Sige, yan. Okay, hindi. Sige nga Sir, balik na rin nyo. Baka naman iaayos lang para magsukat siya. Kasi may maluwag pa siya eh. Ayun, siguro, yun. Bali pabaligtad. Yan ang tama siguro. Ayan, nagsarado na. Okay. Sige Sir, tignan ko na nga itong ganyang giveaway. Mukhang maganda tong full face nyo eh. Ayun, customized na siya Sir, Meron na siyang pangalan ng Ito po, yung kanilang Siklo Swerte. Ayan, pinaka-pwesto nila. Ayan. Okay, ito po, Swerte Moto Plaza. Ayan, kompleto naman po siya. Meron na rin siyang ICC sticker. Okay, ayan po pag ilalagay po natin ang helmet, pabaligtad po. Ayan, para maisara natin ng maayos.
Ayan, yan po pala ang proper na paglalagay. Kasi kanina baligtad yung ano ko eh. May lubog dito. Okay, sige sir, kukunin ko uli yung malaking helmet ko ay sasusukat ko uli. Ay. Para sa mga interesado po na malalaki ang helmet, ito, try natin itong ating Evo helmet. No? Ayan, pabaligtad. Ay, mukhang sandali, ayan. Mukhang ayun, umano na siya. Sumara na sir. Ayun lang pala. Mali tayo kanina eh. Pabaligtad po ang lagay. Ayan, okay na po. Ayan. Kahit mga XL na helmet po. Dahil 25 liters nga po ang kanyang under city storage. Okay, ayan po. Okay. Sige. Okay, napansin ko rin po meron dalawang hook dito. Sabitan ng helmet ito. So, in case na puno po yung ating U-box, pwede natin dito ilagay. Kaya lang, syempre, para mas safe ang ating helmet, sa U-box na natin ilagay. Pero para sa akin po, mas gusto ko po na nasa labas ang helmet para sure na isusuot natin. Kasi pag nandito po, sigurado nakaharang sa hita natin. Kaya obligado tayong isuot ang ating helmet. Okay, dito sa kanyang side profile, dito sa kanyang side view, mapapansin po natin ito, yung kanyang sticker ng Yamaha. Simple lang, ay tama lang po yung sukat at napaka-elegant ng dating at naka-chrome po siya na naka-emboss. Then napansin ko wala na po siyang kickstart at mamaya check natin kung meron pong kill switch yung kanyang side stand. Ano po? Then ito pa po ang isang napansin kong in-upgrade dito sa version 2, yung kanyang tail light. Ayan, iba na po ang shape, di katulad dun sa version 1, medyo mahaba po ang shape nito. At pointed na po magkabilang side na parang pang maxi scoot na po ang kanyang pormahan. So dito po sa kanyang lalagyan ng plate number, napansin ko ito malapad ang kanyang tapalodo. Wala tayong problema sa mga talsik ng putik lalo na sa tag-ulan. So ito po wala siyang ilaw pero parang ito po may butas dito. Siguro pag ito'y ginamit natin at nag stoplight tayo halimbawa, iilaw sigurado yan at sigurado magbabounce naman dito at maliwanag din ang ating plate number. Okay, sa totoo lang, na-amaze po tayo. Ang linis po ng kanyang pwestuhan, ng kanyang muffler at ng kanyang air cooling cover. Ito, paka-premium po ng dating. Kompleto siya. Ito, meron siyang cover para sa elbow, para hindi tayo mapasok. Then dito, hindi masyadong mahaba yung kanyang heat guard. Sakto lang din sa kanyang pinaka-muffler. Then napapansin ko mamaya, subukan natin. Medyo malaki yung butas niya. Siguro malutong din ang tunog nito kahit stock lang. Then ito po isang maganda sa gulong dito sa rear tire ng ating Mio Grabis. Although maliit lang po ang kanyang mag wheels na may sukat po na 12 inches, ang taba naman po ng kanyang gulong dito sa likuran. Okay, may sukat po ito na 110 by 90 by 12 na IRC tubeless tire. So ito mapapansin nyo po, medyo makapal po. So ito, expect na natin medyo naka-tiptoe tayo dito dahil nga po makapal ang kanyang gulong. Medyo mataas pa po ang kanyang ground clearance. Nasa 135 po ang kanyang ground clearance. Then of course yung kanyang upuan sa seat height po, hindi ako nagkakamali na nasa 780 mm po ang kanyang seat height. Kaya ito, expect na natin talaga na medyo mataas siya. So ito, napaka-premium po ng kanyang seat cover. Ito yung kanyang stitches. Pulidong-pulido po ang pagkakatahi. Wala tayong makikitang himulmol. Kaya ito, sigurado hindi po madulas ang seat cover na to. Then yung kanyang tabas, tama-tama lang po, medyo mahaba. Kasi yung iba nakikita ko po, medyo halos nasa gitna. Pero ito po ang proper medyo para mayroon po para mag-unat yung ating rider. Kasi hindi naman tayo pwede mag-unat ng ating binti kung halimbawa pong hindi tayo aatras ng konti. Naka single sided shock lang po ang kanyang rear suspension na naka drum brake na rin po ang kanya naman pong rear brake. Then dito sa front suspension po naka telescopic fork naman po at ang kanya naman pong front brake ay naka single disc na meron pong speed sensor dito sa unahan. And then naka single pot caliper po ang kanya naman preno. Okay, ang gulong po niya dito sa unahan ay 100 by 90 by 12. Then agaw pansin din po ang kanyang front fender. Okay, ayan. Although maiksi po siya, okay lang po dahil mataas naman po yung pinaka-cover dito sa engine natin. Kaya wala na tayong kailangan idugsong na extension po dito sa kanyang front fender.
Then isa pang special feature nitong Yamaha Gravis ay blue core engine na po siya, na syempre pag blue core engine, alam naman natin na more power, less fuel. Okay, time na para sukatin natin, nasakay tayo. Okay, sa legroom natin dito, ay maluwag pa po talaga. Malaking bagay din po pag halimbawang walang masyadong pocket dito, medyo makakalaro yung ating tuhod. Meron tayong space para magpagpagpag ng konti, po. So ito, sa kanyang turning radius, ito. Okay, ayan. Yan, sakto lang din po. Hindi naman siya naiipit. Okay. Then ito pa, yung napapansin nyo, iba na rin yung kanyang screen o display dito sa kanyang instrument panel. Dun po kasi sa version 1, medyo square siya, na medyo palapad. Dito naman po, ginawa ng pahaba o rectangle. Okay, ito titignan natin. Kaya ng sabi ko kanina, aatras tayo ng konti, i-stretch tayo. Ayan. Although mahaba ang paa natin yan, siguro pa ganyan. Pero hindi. Huwag natin ugaliin, nakalabas po ang ating paa. Baka may masabitan tayo, madisgrasya pa tayo. So ito, dito na lang siguro. Ayan, tapos medyo atras tayo. Ayan, makakapag-stretch tayo pag nangangalay na sa pagmamaneho. Then isa pa po sa kanyang special feature, ito, meron po siyang Y-Connect. Malaking bagay po yung nakikita natin sa cellphone natin, yung status ng ating motorsiklo, lalo-lalo na sa maintenance. Ayan, magda-download lang po tayo ng kanilang app. Ayos na, connected na sa ating cellphone ang ating motorsiklo. May naka-install pong battery, kaya buksan natin. Okay. Ayan, bali isang color lang naman po. Yung sa kanyang backlight po, ayan, plain white lang po. Then yung kanyang mga display, ayan po, black naman. So dito, ito po yung kanyang speedometer, itong 0. Then ito po yung kanyang fuel indicator. Then odometer, ito hindi pa po ito nagagamit. Okay, check naman natin yung kanyang pinaka DRL. Ayan, basta once na nagbukas po tayo ng ignition sa engine, ayan, meron pong naka-display na ang ating DRL dito sa gitna. Then i-check natin yung kanyang signal light. Okay. Ayan sa kabila. Then meron na rin po siyang hazard switch sa kanan naman po. Okay. Then sunod na natin yung horn. Ayun, matinis po ang kanyang horn. Talagang mapapatingin ka pag ito bumisina. Ayos. Then ito, napansin ko sa kanyang side mirror, medyo maiksi lang yung stem niya. So hindi na tayo kailangan magpalit. Kasi kadalasan po yung mga stock, pahaba po masyado Kaya marami pong nagpapalit. So ito, average siya, tamang-tama lang yung sukat niya sa kanyang forma. Then yung kanyang mga brake lever, ayos din. Mukhang alloy po ang material nito. Hindi naman masyadong matigas sa kamay, tama lang. Siguro wala na rin papalitan dito. Okay, sa kanya namang stoplight. Okay. Okay, sa sound check sana natin yung kanyang muffler, kaya lang wala pong gas na nakalagay. Kaya okay lang po, sa susunod na lang siguro.
Then, tinanong natin si manager, meron pong kill switch yung kanyang side stand. Okay, para naman po sa pricing nitong Mio Gravis 125. Andito po si Sir Jun, ang kanilang marketing assistant. Sir, good afternoon po. Magandang hapon po. Sa cash price natin, meron tayong price na 96,800. Installment naman, doon po tayo ng 7,800 lang. Tapos dun sa ating monthly installment, bali 4,881. Meron pa tayong rebate na 300 para pag-update ka magbayad. Sa 2 years natin, 6,207. Sa 1 year naman, 10,009 pesos. Okay. Bali rebate lang natin sa 2 years ay 1,200 lang. Sir, wala ba tayong pagbabago sa requirements? Ganun pa rin po? Yes po, ganun pa rin po. One valid ID, one month payslip, tsaka certificate of employment. Okay, sige sir, maraming salamat ha. Sir. Okay, nandito po si Sir Nick, ang ating branch manager. Kala niyo sir, makakaligtas kayo. Sir, ito, mukhang ang dami yung unit ngayon. Yes, May sir. promo ba tayo o mayroon ba tayong inaasahan pang mga unit na darating? Meron pa kami sir mga inaasahang mga padating ng motor both sa yung mga Suzuki padating natin. Okay, sir. Honda Click, yun, parating na rin yun. Soon, malapit na. Okay. So sa mga promo sir, yun, budget meal motorcycle sir, free kami full face helmet, PPL insurance, 1 year warranty, yun sa mga promo natin. At take note po mga ka-riders, dito po sa Santa Cruz, may pinakamabilis mag-process pag-release ng motor. 1 day lang sir. 1 day lang po, basta kumpleto po ang inyong requirements. Kompleto lang requirements. Makapasa sa CI, ayos na sir. Re-release po natin. Okay sir, baka may shoutout kayo dyan. Ayun, shoutout sa lahat ng mga taga-subaybay ni Sir Jun, sa Punga, at sa mga customer namin ng Suerte Motoplaza. Okay sir, maraming salamat sa inyo ha. Good luck ulit. Thank Thank you. you, sir. Okay sir, salamat. Okay.